In fact, the President very candidly said he needs another 6 months. Pero let us be honest with ourselves. It is happening. The Philippines is becoming more like Singapore in terms of being able to walk the streets at any time at night. Alan Peter Cayetano, isa sa pinakatrapo sa lahat naging politiko sa Pilipinas. Ito yung harap-harapan ng ginagagawang sambayan ng Pilipino, pero gusto pa ring lumuhod at dilaan ng puwet ng kanyang poon na si Duterte. Huwag nating kalilimutan mga kababayan ang pinagagawa ni Cayetano at kanyang mga kasamahan na panggagago sa taong bayan. Grabing pasakit at pangloloko. Pero bago ang lahat mga kababayan, nais kong pasalamatan ang ating mga kababayan na patuloy na sumusuporta, nagla-like, nagko-comment at nanonood at nag-share ng ating mga videos na patuloy na lumalaban sa mga kalokohang pinagagawa ng ating mga gobyerno at patuloy na sumusuporta sa ating advokasya at gayon din sa pagsuporta kay BP Leni Robredo. Maraming salamat mo kabayan. Hindi po tayo mapapagod sa paglalaban at ipaglalaban natin ang tama. Maraming salamat po. Mga kababayan, kung bago ka pa lang sa channel ko, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang all notification bell para lagi kayong updated mga kabayan. Maraming salamat po. We can suppress crime in 6 months. You can suppress crime in 6 months. Yes. That is a Crime, promise drugs, the Duterte, Cayetano, or And Duterte if we don't, administration by is going December to do, or is 31, making. 2016, kung ibibigay sa amin ng Panginoon ang presidency, vice presidency, and December 31, 2016, hindi kayo makapaglakad ng safe sa mga kalye, Alright. magre-resign Senator kaming Cayetano. dalawa. In fact, the President very candidly said he needs another 6 months. Pero let us be honest with ourselves. It is happening. The Philippines is becoming more like Singapore in terms of being able to walk the streets at any time at night. If you go back to the transcript, ang sinabi ko, ang aspiration natin is maging safe ng Singapore at Japan at kahit saan pwede kang maglakad. At ang sinabi ko, aren't we a little safer now than when President Duterte came in? No? So I will repeat that. We sincerely believe that we are a little bit safer, pero malayo pa sa pagiging Singapore or Japan as far as safety. We have enough time. I mean, kung yung budget na 4.1 trillion natapos natin ng isang buwan, di ba? Yung pa kayang franchise na siguro sobra, yung issues 2-3 hearings, sobrang exhaustive na yun. Po, sinasabi kong hindi urgent. Don't get me wrong, napaka-importante po ng franchise ng ABS-CBN. Hindi lang sa 11,000 empleyado. Importante ito sa buong bansa, sa demokrasya natin. Pero hindi ganun ka-urgent. Bakit? Kasi hanggang March 2022, pwede mag-operate eh. So I'm confident, pag nakita nyo na yung takbo ng hearing dito sa House, you will say, this is the way to do it. There are still a lot of facts that will come out later on that will show that there was some lapses at the very mildness or at worst, na tumaya talaga ang ABS management for some candidates. We have the evidence for that. I really cannot imagine a Philippines or world without ABS-CBN. There is absolutely no reason na isara ang ABS. Actually, dapat on May 4 or 5, may hearing na. But what we want to, gusto namin paabot sa lahat ng viewers ng ABS-CBN, DZMM, sa lahat po ng mga empleyado, sa mga stars, directors, no? Wala pong move na isara ang ABS-CBN. Kung meron kaming authority na magbigay ng franchise for 25 years, bakit kaming walang authority na magsabing bawal nyo isara hanggang ma-grant namin yung hanggang makapag-final decision kami. Kung kailangan physically ako mag-on ng transmitter o pumunta doon, gagawin ko yan. Gagawin ni Chairman Chico yon. Dahil hindi naman tayo papayag that there'll be a single minute na hindi nagbo-broadcast ang ABS-CBN. Wala pa ako narinig na endangered ang ABS na isara. At wala talagang dahilan. So meaning after all of these hearings at isara, ibig sabihin gusto talaga kayong isara. Ibig sabihin gusto talaga kayong isara. Ibig sabihin gusto talaga kayong isara. Mabuti na lang mga kababayan ay hindi nanalo itong
Alan Peter Cayetano na ito na Vice President. Pinagbubula ang taong bayan 3 to 6 months tapos na daw. Kaya napakasaya natin nung natanggal ito bilang House Speaker na sobrang kurakot. Sarili lang nila ang iniisip nila. Napakagahaman. Pamilya na lang ata nila ang gustong umupo palagi. Pinagluloko ang taong bayan. Lahat ng gustong gawin para manatili sa pwesto. Ngayon nga mga kababayan, ito ay nangangako na magbibigay daw ng 10,000 ayuda sa bawat pamilya. Malaking kalokohan niya mga kababayan. Itong si Alan Peter Cayetano. Gustong maging presidente. Alam na natin ang karakas nito. Kaya nawala na to ng buhok dahil sa panloloko sa taong bayan. Huwag na tayong paluloko dito. Maawa na tayo sa ating mga kababayan. Sapagkat ang tulad nito ay dapat hindi na makaupo sa kahit anumang pwesto sa politika. At syempre mga kababayan, hindi natin makakalimutan ang issue tungkol sa ABS-CBN franchise. Mga kababayan, ito ay pinagluloko rin ni Alan Peter Cayetano na siya daw mismo ang mag-o-open sa ABS-CBN at hindi urgent. Pero, ano nangyari? Napasara pa rin. Hindi daw niya hahayaan kahit 1 minuto na mawala sa ere ang ABS-CBN. Kita nyo na kababayan kung gaano bolero itong lukong-lukong ito? Lahat sasabihin niya para manatili sa kapangyarihan. Grabe. Buhay ka pa. Sinusunog na ang kaluluwa mo sa impyerno. Hindi ko maatim. Hindi ko lubos maisip kung paano mo nagagawa yan sa ating mga kababayan. Kababayang nahihirap. Kababayang namamatay sa COVID. Kababayang nagtitake advantage ka kasi wala silang alam. Di mo dapat tinatawag ang sarili mo na public servant. Sarili mo lang ang pinagsisilbihan mo at yung mga kapamilya mo at yung kaalyado mo. Mahiya ka naman. Sana, ngayong darating na eleksyon, mabura na ang pamilya nyo sa listahan ng mga politiko dito sa Pilipinas. So mga kababayan, kung nakarating kayo hanggang dito, ay nais ko magpasalamat. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating advokasya at sa ating paglaban sa mga kalokohan dito sa politika sa Pilipinas. Especially mga katulad dito ni Alan Peter Cayetano. Mga kababayan, huwag niyong kalimutang mag-subscribe at pindutin ng all notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong i-uploads na video. Maraming salamat po muli. God bless po and keep safe mga kababayan.